So ayun po what's up sa inyo mga ka-eduk, and today sa vlog na ito, ipapakita ko kung paano ko gagamitin based on my understanding yung mga lesson na tinakil natin tungkol sa behaviorism. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's get started. So let us first define what is behaviorism. Well, behaviorism in education, or also known as the behavioral learning theory, is a branch of psychology that focuses on how people learn through their interactions with the environment. So sa madaling salita, papaano natututo ang isang individual sa pamamagitan ng kanyang pag-i-interact sa kanyang environment. Malinaw? So ang unang theory na ating i-discuss for this vlog is walang iba kundi ang Bandura's observational theory, o mas kilala bilang social learning theory, wherein this theory suggests that people can learn new behaviors by observing others, either sa pamamagitan ng panonood or pag-i-imitate sa kanila. And this theory accounts for the interaction of environmental and cognitive factors that affect how people can learn, no? And people can learn through observation. So let's say na nagpa-exam ako bilang teacher and majority of my future students have failed to pass their exam, no? Bilang role model, I'll encourage them to do better by giving them feedback as a reinforcement instead of condemning them na para bagang hindi na makakatulong sa kanila. And also, kapag nagtuturo ng isang science or mathematical word problem, I see to it kapag sinasagutan ko ito sa board by illustrating it to them, sinasagutan ko ito ng organized and at the same time excellent, so that yung mga students ko matuto ng mag-isa na mag-solve ng maayos, no? Para pagdating ng exam, hindi na sila ganong mahihirapan. Pwede rin akong gumamit ng role playing for students to act out different scenarios to practice their new skills or learned behaviors. And at the same time, no, pwede din akong gumamit ng mga key people, no, kumbaga na related sa lesson, nakakapupulutan nila ng aral. For instance, yung mga buhay ni Steve Jobs, ni Bill Gates, di ba? And even ni Kobe Bryant na magiging magandang example sa aming specific lesson in the future. So, ang susunod na theory ng behaviorism na pag-uusapan natin ay walang iba kundi ang law of connectionism ni Edward Thorndike, no, na kung saan learning occurs through the formation of connections between stimuli and responses. This also includes the reinforcement and the connection itself. So sige, gamitin natin siya sa isang school-based na scenario, no? So kunwari, nag-announce ako ng exam bilang future educator, and I encourage all of my students na mag-review ng maigi, maganda kasi magiging mahirap tong exam, no? And their response would be this. Nag-review sila, at pagdating ng exam day, nasagutan nila ito ng maayos, and nakakuha sila ng mga matataas na score. So bilang reinforcement, I see to it na nireward ko yung mga nakakuha ng mataas or pasanong score by giving them a gift or exempting them in the next quiz. And at the same time, the connection between this is that preparing for an exam has a reward on its own. No, hindi lang basta mataas yung score, but it will bring you a material reward or an exemption for the next quiz that you will take. Last but not the least, John D. Watson's theory of behaviorism. John D. Watson, a pioneer of behaviorism, is known for the controversial experiment named the Little Albert. No, yung Little Albert experiment. So let's dive sa mga school-based scenario kung paano ko siya gagamitin in the future. No? So kunwari, yung klasiko is masyado silang maingay and madaldal for me to discuss, no? And with that, I'm planning them to give them a surprise quiz. No? As a positive reinforcement, I will give an additional points or a gift as a reward sa mga papasa. Sa negative reinforcement naman, no, kapag tumahimik sila, wala nang quiz. But as a punishment, tuloy ang pamibigay ko ng quiz kapag hindi sila nanahimik. Next is, I will teach also my student how to maintain cleanliness as they leave the classroom, and if they are able to do it, might as well give them a reward as a sign of my appreciation to their action. So sa lahat ng mga nabanggit ko, ngayon pwede kong sabihin at i-conclude na matutulungan tayo ng behaviorism kung paano ba natin dapat i-approach yung mga bata sa loob ng ating mga classroom. But syempre, we should always remember that applying a specific theory inside the class requires a deep understanding. Kasi bakit? Kailangan alam natin yung sitwasyon ng mga bata at kung sino ba talaga sila. Hindi naman siguro maganda na magdadala ka ng espada sa labanan ng baril, di ba? Kaya that's why being an educator is very vital in a child's life, no? You can be a role model to them, an encourager, or a teacher that they will never forget. See you in the next vlog. This is Teacher Anton.